Promoting digital citizenship. What is digital citizenship? Digital citizenship can be defined as the norms of appropriate, responsible behavior with regard to technology use. Ang digital citizenship ay tumutukoy sa pagiging pamilyar sa mga karapatan, responsibilidad, at oportunidad na kaugnay sa paggamit ng teknolohiya. Pati na rin ang pagkakaroon ng kaalaman at kasanayan sa wastong pag-navigate at paggamit ng mga digital na platform. Isa sa konkretong halimbawa ng digital citizenship ay ang pagiging maingat sa online safety sa pamamagitan ng paggamit ng matibay na mga password, pagiging maingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon at pagiging mapanuri sa mga phishing scam. Isa pang halimbawa ay ang pagiging marunong at respetuoso sa pakikisalamuha sa iba online, tulad ng pag-iwas sa cyberbullying o pagkakalat ng maling impormasyon. Sa buong ito, ang digital citizenship ay nagpapakita ng paggamit ng teknolohiya sa isang positibo at produktibong paraan habang iniisip din ang epekto ng ating mga aksyon sa ating sarili at sa iba sa digital na mundo. There are 9 elements of digital citizenship. Digital access. Digital access technology users need to be aware that everyone has the same opportunities when it comes to technology. Halimbawa, ang digital access ay tumutukoy sa pagiging may kakayahang makipag-access sa mga teknolohiya. Mahalaga na maunawa ang mga gumamit ng teknolohiya na hindi lahat ay may parehong pagkakataon pagdating sa paggamit ng teknolohiya. Halimbawa, sa Pilipinas, hindi lahat ng tahanan ay mayroong access sa internet. Maraming komunidad sa malayong lugar o sa mga puok na nahihirapan makakonect sa internet dahil sa kakulangan ng infrastruktura. Dahil dito, maraming estudyante ang nahihirapang makagawa ng kanilang mga school requirements ng kanilang mga dahil sa internet access. Kaya mahalaga na maunawaan ang mga guro ng ang issue ito at maghanap ng paraan kung paano matutulungan ang kanilang mga mag-aaral na may limitadong access sa teknolohiya. Digital commerce. Digital commerce technology users need to understand that a large share of market economy is being done electronically. Ang digital commerce ay ang proseso ng pagbili at pagbebenta ng produkto o serbisyo sa pamamagitan ng online platform. Mahalaga para sa mga gumagamit ng teknolohiya na para maunawaan ng maraming transaksyon sa merkado ang nagaganap na pamamagitan ng elektronikong pamamaraan. Halimbawa, sa panahon ngayon, maraming negosyo ang umaasa sa online platforms tulad ng mga Lazada, Shopee at iba pang online marketplace upang makapagbenta ng kanilang produkto. Bukod sa mga online shopping sites, maaari rin silang magtayo ng kanilang mga website o social media pages para makabenta ng kanilang mga produkto at serbisyo sa pamamagitan ng digital commerce na kung saan mas madali at mabilis ang transaksyon sa pamamagitan ng pamimili at pagbebenta. Kaya mahalaga na maunawaan ng mga negosyante o mamimili ang konsepto ng digital commerce upang mas mabilis silang makapagtransaksyon sa mga iba't ibang gamit ang online transform.
One of the significant changes within the digital revolution is a person's ability to communicate with other people. Ang digital communication ang proseso ng pagpapalitan ng impormasyon sa pamamagitan ng paggamit ng mga teknolohiya digital tulad ng telepono, cellphone o computer at iba pang online platforms. Isang mahalagang bahagi ng digital revolution ang kakayahan ng isang tao na makipag-ugnayan at makipagkomunikasyon sa ibang tao sa anumang bahagi ng mundo sa loob ng ilang segundo lamang. Halimbawa, sa kasalukuyang panahon, maraming taong umaasa sa mga social media platforms tulad ng Facebook, Instagram, Twitter at iba pa upang makipag-ugnayan sa kanilang mga kaibigan, pamilya at maaari silang magpadala ng mensahe, mag-post ng larawan at iba pang impormasyon o magkaroon ng video call kahit saan sila magpunta. Ang digital communication ay nagbibigay daan sa mga tao upang magkaroon ng koneksyon sa iba't ibang parte ng mundo sa pamamagitan ng online communication tools. Sa larangan, pagnegosyo naman ang digital communication ay ginagamit para sa pagkikipag-ugnayan sa mga kliyente at partners. Pagpapalaganap ng impormasyon tungkol sa kanilang produkto at serbisyo at iba pang komunikasyon para sa pag-unlad ng kanilang negosyo. Ang digital communication ay nagbibigay ng mas mabilis, mas efficient at mas epektibong paraan ng komunikasyon kumpara sa tradisyonal na paraan ng pag-uusap. Digital literacy. Digital literacy, a renewed focus must be made on technologies must be taught as well as how it should be used. Ang digital literacy ay ang kakayahan ng isang tao na makakuha, umunawa at gumamit ng impormasyon ng mga teknolohiyang digital. Ito ay hindi lamang tungkol sa mga teknolohiyang digital. Ito ay ang pagkakaroon ng access sa internet at pamamagitan ng mga digital tools, ngunit pati na rin sa kakayahan ng pag-aanalisa, pagkumpara at pagpasaya base sa mga impormasyong tagpuan. Halimbawa, sa pagtuturo ng digital literacy sa mga estudyante, mahalaga na hindi lamang ituro kung paano gumamit ng mga computer at internet, ngunit kung paano ito gamitin sa tamang paraan. Halimbawa, ang pagtuturo sa mga estudyante kung paano mag-validate ng mga impormasyong online upang hindi sila maloko o mabiktima ng fake news. Kasama na dito ang pagturo sa kanila kung paano gumamit ng digital tools para sa kanilang pag-aaral sa personal na pag-unlad. Sa negosyo naman, mahalaga ang digital literacy sa mga empleyado upang maging epektibo sila sa kanilang trabaho. Kailangan nilang maunawaan at masanay sa paggamit ng mga bagong teknolohiya at mga digital tools na magbibigay sa kanila ng kakayahan na masolusyonan ang mga problema at maabot ang kanilang mga layunin. At ang digital literacy ay mahalaga para sa pagiging competitive ng isang negosyo sa digital age. Digital etiquette. Technology users often see this era as one of the most pressing problems when dealing with digital citizenships. Ang digital etiquette ay isang kultura ng tamang pag-uugali at asal sa online digital na mundo. Ito ay ang pagpapakita ng respeto sa ibang tao sa pamamagitan ng mga social media, social norms at etiquette na dapat sundin kapag gumagamit ng teknolohiya at nasa online platforms. Halimbawa, digital etiquette ay isang pagiging polite at respectful sa pag-usap sa online chat at comment or comment section. Dapat tayo maging maingat sa mga salita na ginagamit natin at iwasan ang pagkikipag offensive o masakit na salita sa ibang tao.
Sa pag-post ng mga komento o mensahe, mahalaga rin na i-consider ang iba pang tao maaring makabasa o makakita ng mga iyong sinasabi. Isang halimbawa ng digital etiquette ay ang pagiging responsible sa pagbabahagi ng impormasyon at paggamit ng mga larawan o video online. Dapat nating tandaan na hindi lahat ng impormasyon ay dapat agad na i-share at dapat irespeto ang privacy at intellectual property ng iba. Sa kabuuan, ang digital etiquette ay isang mahalagang aspeto ng digital citizenship dahil ito ay nagbibigay daan sa isang magandang online environment kung saan ang bawat tao ay nirerespeto at pinapahalagan ang kanilang karapatan at dignidad. Digital law deals with the ethics of technology with a society. Ang batas sa digital ay tumutukoy sa mga patakaran at regulasyon na naglalayo sa kung ano ang legal at hindi illegal. Hindi illegal na gawin sa online o digital na mundo. Ito ay naglalaman ng mga alituntunin at batas na dapat sundin upang mapanatili ang kaayusan at proteksyon ng mga tao sa online spaces. Isang halimbawa ng digital law ay ang intellectual property law. Ito ay nagbibigay proteksyon sa mga creative works tulad ng mga musika, pelikula, libro at iba pa. Mula sa di-autorisadong paggamit o pagnakaw, ito ay nagsasaad na ang mga gawang ito ay protektado ng batas at hindi dapat basta-bastang kopyahin o i-distribute ng walang pahintulot ng may-ari. Isa pa na halimbawa ng digital law ay ang cybercrime. Ito ay nagbibigay ng mga batas laban sa mga krimen na nagaganap online tulad ng hacking, online scams, cyberbullying at iba pa. Ang mga ganitong batas ay naglalayon na protektahan ang mga tao mula sa anumang uri ng panganib o pang-abuso sa online space. Sa kabuuan, ang digital law ay mahalaga upang mapanatili ang kaayusan at proteksyon sa online world. Dapat nating sundin at igalang ang mga batas at regulasyon na ito upang magkaroon ng maayos at ligtas na digital experience. Digital rights and responsibilities. Just as in the American constitutions, where there is a bill of rights, there is a basic set of the rights extended to every digital citizens. Ang digital rights and responsibilities ay tumutukoy sa mga batayang karapatan at tungkulin na ipagkaloob sa bawat mamamayan sa digital na mundo. Katulad ng Constitution sa Amerika na kung saan mayroong Bill of Rights, mayroon din batayan karapatan na ipinagkakaloob sa bawat digital na mamamayan. Isang halimbawa ng digital rights ay ang right to privacy. Ito ay karapatan ng bawat individual na protektahan ang kanilang personal na impormasyon at komunikasyon mula sa mga hindi autorisadong pag-access o pangangalahati sa digital na mundo. May mga karapatan ka na protektahan ang iyong privacy at personal information mula sa mga online threats at intrusions. Isa pang halimbawa ng digital responsibility ay ang responsibility to respect others' right online. Bilang digital citizen, may tungkulin ka na igalang ang karapatan ng citizen ng privacy ng ibang tao. Sa online spaces, ito ay kasama sa iyong responsibilidad na hindi mananakit o mga abuso sa pamamagitan ng internet at iba pang digital platforms. Sa kabuuan, ang digital rights and responsibilities ay mahalaga upang matiyak na may disiplina at respeto sa ating mga karapatan at tungkulin na mas maging maayos at ligtas ang pagiging digital citizens. Digital health and wellness, eye safety, repetitive stress syndrome, and sound ergonomic practices are issues that need to be addressed in a new technologies world. Ang digital health and wellness ay tumutukoy sa pag-aalaga at pangangalaga ng kalusugan na
kagalingan sa digital na mundo. Ito ay may kinalaman sa pagpapahalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat isa sa paggamit ng mga teknolohiya at digital na kagamitan. Halimbawa, isa sa mga issue sa digital health and wellness ay ang pag-aalala sa kalusugan ng mata. Ang pangmatagalang paggamit ng computer, cellphone o iba pang digital access devices ay maaaring magdulot ng eye strain at iba pang issue sa mata. Upang maiwasan ang mga problemang ito, mahalaga ang regular na pagpapahinga ng mata sa paggamit ng blue light filter glasses at pagtitiyak na ang tamang ilaw at pagkabasa ay maayos. Isa pang issue ng digital health and wellness ay ang repetitive stress syndrome na maaring makuha mula sa paulit-ulit na galaw o paggamit ng kamay at braso sa paggamit ng keyboard, mouse o touchscreen devices. Mahalaga ang pag-ingat sa paggamit ng mga ito at pagkaroon ng tamang ergonomics sa pag-upo at paggamit ng digital na kagamitan upang maiwasan ang injury o sakit sa kabuuan. Injury o sakit sa kabuuan. Ang digital health wellness ay naglalayong siguruhin ang paggamit ng mga teknolohiya at digital na devices ay hindi magdudulot ng anumang pinsala o problema sa kalusugan ng isang tao. Mahalaga ang pagiging maingat at responsible sa paggamit ng mga ito upang mapanatili ang kalusugan at kagalingan sa digital na mundo. Digital security or self-protections deals with the ethics of technology with the society. Ang paksang ito ay tumatalakay sa kung paano protektahan ang sarili mula sa anumang uri ng panganib o kapahamakan sa mundo ng teknolohiya. Ito ay mahalaga dahil sa pagdami ng cybercrimes at panganib sa online privacy sa kasalukuyan. Halimbawa ng digital security o self-protection ay ang paggamit ng strong password at pag-iingat sa pag-click sa mga suspicious links o attachments sa emails. Malaki rin ang papel ng pagiging maingat sa paglalabas ng personal information online upang hindi ito magamit ng masama. Ang pag-update rin ng mga software at antivirus programs sa mga gadget at device ay isang importanteng hakbang para sa kapanatiliang ang seguridad ng ating digital identity. Why is digital citizenship important? Is it important to teach students how to use their technology appropriately so that it doesn't have a negative impact on their future? So bilang isang guro, mahalaga na ituro ang digital citizenship sa mga mag-aaral upang matutuhan nilang gamitin ang kanilang teknolohiya ng wasto upang hindi ito magkaroon ng negatibong epekto sa kanilang hinaharap. So, isa sa mga dahilan kung bakit mahalaga ang digital citizenship ay upang maiwasan ang sitwasyon ng cyberbullying sa pamamagitan ng tamang kaalaman at sa online etiquette. Ang mga mag-aaral ay mas magiging responsable sa kanilang mga aksyon at pakikisalamuha sa online world. Ito ay magbibigay sa kanila ng kahandaan upang hindi lang protektahan ang kanilang sarili mula sa mga mapanirang online behavior, kundi pati na rin ang pagiging responsable sa kanilang sarili at sa iba pang tao sa digital na mundo. Sa ganitong paraan, ang digital citizenship ay isang mahalagang konsepto na dapat ituro sa mga mag-aaral upang magkaroon sila ng positibong epekto sa kanilang kinabukasan. Digital citizenship for students. So, about teaching them how to be good stewards of the digital world. So, as probably, the highest priority is teaching them to protect themselves. So, this means showing them the difference between their personal and public life. So, ang digital citizenship para sa mga mag-aaral ay ang tungkulin o mga responsibilidad ng mga estudyante na magiging magbuting tagapamahala ng digital na mundo. So, mahalagang ituro sa kanila ang pagiging responsable at aware sa kanilang
sa kanilang online activities upang mapangalagaan nila ang kanilang sarili at ang kanilang kapaligiran sa online world. So, isa sa mga aspeto ng digital citizenship para sa mga mag-aaral ay ang pagpapakita ng kaibahan ng kanilang personal at pampublikong buhay. So halimbawa nito, ang pagiging maingat sa kanilang social media posts at pribadong impormasyon na kanilang ibinabahagi online. So sa pamamagitan ng tamang pag-unawa at edukasyon sa digital citizenship, ang mga mag-aaral ay tututukan ang kanilang online privacy at seguridad na magiging mahalagang bahagi ang kanilang paglaki at pagiging responsableng mamamayan sa digital na mundo. Digital citizenship for teachers starts with the teachers themselves. They need to be educated on what digital citizenship is, why is it important, and how to address it with students and parents. So, having professional development over digital citizenship to make sure that all staff is knowledgeable about the topic is a great place to start. So, sa madaling salita, ang digital citizenship para sa mga guro ay tumutukoy sa kanilang kakayahan na nang maaasahan at may responsibilidad na mag-navigate sa online na mundo at turuan ang kanilang mga estudyante kung paano gawin ito. So, kasama rito ang pag-unawa sa issue tulad ng online safety, cyberbullying, digital literacy, at tamang etiquette sa digital communication. So, isa sa mga halimbawa ng digital citizenship para sa mga guro ay ang pagtuturo sa kanila kung paano wastong gamitin ang social media. So, dapat maging maingat ang mga guro sa kanilang mga ipinupost online dahil maaring makakaapekto ito sa kanilang professional na reputasyon at dapat din nilang malaman kung paano ituro sa kanilang mga estudyante ang kahalagahan ng privacy setting at pagiging respetuoso sa iba sa mga social media platform. So, bukod dito, dapat marunong din ang mga guro na epektibong gamitin ang teknolohiya sa kanilang mga gawain sa pagtuturo, habang tinuturuan din ang kanilang mga estudyante kung paano maingat na mag-evaluate ng online information at gumamit ng teknolohiya ng may responsibilidad. So, sa pamamagitan ng pagtitiyak na ang mga guro ay maalam sa konsepto at practices ng digital citizenship, sila ay magiging epektibo at sa pagpapalaganap ng mga halagang ito sa kanilang mga estudyante at makakatulong sa paglikha ng mas ligtas at may responsibilidad na online komunidad.